Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, yung Kinside. Bago po natin panoorin po yung mga video ng lumang video na to, 15 years ago na sinuntok ni VP Sara. Alam mo kung bakit ko ay papakita sa inyo. Kasi nga si Abby Andres po yung sheriff, gagawin pong witness sa impeachment trial ni VP Sara. Di ba ang tagal-tagal? 15 years ago na nang daan. Tapos ang time na yun si VP Sara po ay isang mayor po sa Davao City po siya nagtatrabaho. Ito wala nang patumpik-tumpik kung sino pa hindi nakakikita diyan. Ito po ang ginawa ni VP Sara na binakbakan niya ng suntok, yung sheriff. Ito na. Ang mata ni Sheriff ng Kamaon ni Davao City Mayor Sara Duterte nang hindi lang isang beses. Yan ay matapos ituloy ang demolisyon sa ilang bahay sa Agdao, Davao City na gustong ipagpaliban ni Duterte. Giti Andres, ginawa lang niya napuruhan ng... Alam niyo kung ang istorya dito? Ang istorya kasi dito, may isang area dyan sa Davao City na magkakaroon po ng demolition. Kaso ito si Abby Andres, yung sheriff, bida-bida eh. Ang sabi po ni VP Sara, ni VP Sara, nang time mayor pa siya, bago nyo magkaroon ng demolition, dalhin nyo muna yung papel tungkol sa demolition, siyang makipag-usap po sa mga tao. Kasi kawawa naman kasi yung mga tao na bigla-bigla lang papaalisin sa isang area na wala ring malilipatan. Kaso lang ginawa kasi yung sheriff, hindi siya pumunta doon sa mayor's office, pati ipakita kung kailangan na talagang i-demolition yung area na yon. Ang ginawa ni sheriff, nagbida-bida pumunta doon sa area at nagdala kaagad ng mga tao na para gibayin yung mga bahay. Eh siyempre, bilang isang ina ng isang syudad, siyempre mabibisit yan ng isang nabisit si VP Sara kasi nga unang-una saan nila papatirahin ang libu-libong mga tao dyan o ilang pamilya dyan na walang masisilungan sa gabing iyon o sa araw na yaon. Di ba wala? So dapat nagkaroon muna ng pag-uusap yung sheriff pati yung mayor. Ang ginawa talagang nagkaroon ng demolition. Ang alam ko kasi sa mga demolition yan, binibigyan po muna yan ng buwan o area para mabigyan sila ng relocation area. Kaso lang ang nangyari kasi binibigyan to si sheriff. So ngayon ang mangyayari ngayon, gagawin na siyang witness nila Dilima, Luistro, kung sino pa diyang mga Judas Barrabas. Tingnan niyo, nakalagay po dito sa balita Panarin po natin ang balita kasi nga tapos na kasi yung marking ng pre-trial investigation, di ba? So ngayon nangyari, lumitaw na yung nakakatawa, di ba? Yung si Abby Andres, yung sheriff, gagawing witness. Anong connect doon sa impeachment doon sa kanyang tinatawag na confidential fund. Ito, panorin natin ang balita. Kay Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution team, isa sa mga testigo sa article na ito ay si Abby Andres. Si Andres ang sinasabing court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa di ba? Sheriff Abby Andres. Di ba nakakatuwa? Ano bang niya? Ano bang estado niya ni Abby Andres na gagawing witness tungkol doon sa confidential fund? Alam ko ang pinaka-subject yun is confidential fund. Tapos ngayon naglilitawan na ng mga iba-ibang mga pag-aakusa tungkol po sa ill-gotten wealth ng mag-asawang VP Sara at ito ang kanyang asawa. Nakakatawa. Tapos ngayon po, mayroon mang lumabas, Abby Andres gagawing witnesses. Ano ba to? Panahon pa to ng mayor si VP Sara. Makakatulong ba to? O talagang gumagawa lang sila ng ingay yung mga gustong magpabagsak kay VP Sara? Kung ano-ano na lang mga tao o mga Poncio Pilato ang gusto nilang ilagay dyan sa witness stand. Ito, pagpatuloy po natin. Mga bahay sa lungsod. Layo ng pagpresenta sa kanya na patunayang ang respondent na si VP Duterte ay may tendency na gumamit ng karahasan. Samantala, isang psychiatrist at kaanak ng biktima ng pagbabanta ang reserve witnesses ng prosekusyon sa kaparehong article.
Sa documentary evidence naman, kabilang sa reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni VP Duterte sa Philippine National Police. Layo nitong patunayan na ang respondent ay nagmamay-ari ng ilang baril kabilang ang mga matataas na kalibre at mayroon itong kakayahan at kapasidad. Pati mga baril. Mga baril na yan eh. Bakit hindi lang sila mag-focus sa confidential fund? Diba? Doon siya na-impeach eh. Kung ano-ano na lang mga kaguluhan na paninirang ginagawa kay BP Sara kasi nga talagang malakas talaga yung position niya na tumakbo sa 2028 bilang presidente, di ba? Malakas ang kanyang malakas ang kanyang presensya na mananalo talaga siya. Kaya kung ano-ano na lang mga tawag diyan paninira na ginagawa ng kabilang kampo para masira ang kanyang pagkatao at hindi makatakbo. Tingnan mo kung ano-ano na lang hinahanap nila eh. Tingnan nyo, di ba narinig din nyo na magtitistigo rin si Trillanes. Trillanes. Tapos sino pa yung Poncio Pilato na yung isa? Si Madriaga. Magtitistigo rin. Dapat kasi siguraduhin nila na papabagsak nila yung yung si BP Sara o yung BP President, Vice President natin mapabagsak nila. Kasi kapag hindi nila mapabagsak 100% sisingilin talaga sila to. Kung ano-ano lang mga kabalintunan na ginagawa ng kabilang kampo para sabihin sa madla, sabihin sa mainstream media, siyempre, ang tawag kasi diyan paninira eh. Para paano yung mga taong hindi focus doon sa mga social media? Yung nakatutok lang sila sa mga mainstream media, di ba? Hindi, nakapokus ka, yung mga taong nakapokus lang kasi sa mainstream media, paniniwala nila na lang yung mga balita na kung ano sinasabi sa sa mga news, di ba? Pero yung mga tao na mayroong mga active sa mga social media, pwede nilang balikan yung mga daang mga taon, kung ano ba talaga ang totoong nangyari, ano bang ginawa talaga ni Mandriaga. Iba-iba yung mga istorya yan eh, yung tungkol doon sa sheriff, di ba? At ano rin ginawa ni Trillanes, sapat balikan nila yun. I-compare nila talaga yun, hindi lang yung na sa tagal-tagal na ng panahon bago sila maglilitawan. Maglilitawan sila at gagawing witness. Kasi ang kay Trillanes talaga, obvious na obvious ang kanya is paninira lang talaga ang ginagawa ni Trillanes talaga. Sisirahan niya. Tignan nyo, kaliwat ka na ng kanyang pagsampa ng kaso sa mga korte, sa NBI, sa ombudsman, di ba? Kaliwat ka na, kahit ang mga 18 Marines, di ba? Nagpile siya ng kaso. Tapos kahapon, kung matatandaan nyo, kahapon nagpile din siya naman ng kaso laban kay Cayetano, di ba? Talagang si Trillanes talaga eh. Bida-bida talaga siya eh. Bida-bida. Tignan nyo, hindi pa yan senador. So nagpapahiwatig talaga, mayroong naghahawak kay Trillanes. Mayroong naghahawak yan kay Trillanes. May kumukumpas talaga. Kasi nga hindi yan magtatapang-tapangan si Trillanes kung walang naghahawak sa kanya na isang malakas na tao, isang makapangyarihan na tao para magganyan-ganyan, magbida-bida si Trillanes eh. Kasi ang obvious talaga nila na gusto nilang pabagsakin, di ba si BP Sara. Kaya lahat ginagawa nilang lahat para bumagsak si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 bilang Vice President. So yan muna mga kapwa ko OFW. Sa ngayon, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and like din sa aking mga video. Sa ngayon, masala.